Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, ang ating mga ka-lunch date. Ito po si Karen, sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Kasama ko pa rin po ang ating mga ka-lunch date, ang ating mga sisters, at ang isa sa kanila ay may special day, si Sister Tess, the birthday girl. Naka-red ka pa, ha? Ala, yun, tumingin ko tuloy si Kuya Gerald. Isa pong mapagpalang at pananghalian po sa lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya na nakikinig sa atin sa araw na ito. Ngayon po ay special na araw ko nga, araw ng Martes. As in Marites. Oo, yun nga, sabi ko Martes. Opo. Marites. At saka, ganun din po, isang masayang pakikinig po sa lahat ng mga kapwa ko katekista, kay Brother Sunny na nakatutok sa oras na to, sa mga barkada, the barkads, sina Janice, sina Jonah, sina Rosalie, at si Annelyn, at lahat po ng mga nakikinig sa San Isidro Bacolor, si Ate Nessie, si Ate Mila Inarda, at sa lahat po ng mga dyan sa Magliman, sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Yes, on my right. Magandang Shirley. tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Yan na naman tayo. Ang tipid! Super Ang tipid! Si Demir Tita number Shirley. 1. Oo nga. Wow. Ano ba Okay. yung ating, teka muna, ano nga ba yung iyong Yes. handa para sa araw na to? Kami ba ay bibigyan mo ng blowout? Oo, panghuli yung blowout ninyo. Kasi kaninang umaga, maaga kong nagising para sa pamilya naman. Oo naman, syempre. Yung mga kapamilya yung mga- muna yung una. Of course. Oo. Ano, anyayahan muna natin yung ating mga nakikinig kung ano yung pwede nating, pwede silang sumali sa ating kwentuhan. Oo, para sa mga smart subscriber, 0918-351-8282. Ulitin ko, 0918-351-8282. At para sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738. Ulitin po, 0917-363-3738. Natatawa ko sa sister ko. Galing ako sa opisina. Wala akong binanggit doon. Ngayon, isang Binulat-lat sa... Oh, binuking mo Siyempre. naman ako. On the air. Naging Oo nga, friend mo pa on the ako, air kundi- pa. Anyway, pinapasalamatan ko po. Ako po yung nagpapasalamat ng buong puso sa lahat po ng mga nakaalala sa aking kaarawan ngayon, sa mga walang sawang, laging nagtitext sa akin para maiparamdam nila yung kahalagahan ko sa kanila. Wow naman. Madamdaming mensahe. God bless you all po sa lahat. Ayan, sabi ni Father Pep, they're listening. Happy birthday daw. Thank you po, Ibig sabihin, behave tayo. Among Pep, itabi mo yung para sa amin. Joke. Anyway po, kung gusto naman po ninyong makatanggap ng SMS, mag-register po kayo sa aming Connecta Katekista. Our number is 0927-891-0966. 0927-891-0966. So, mag-register po kayo. Just type your name, space, your address, or the school, and then isend lang po iyan sa number na nabanggit ko kanina. Okay. At right away, kayo po ay magiging makakatanggap po ng mga messages from the Bible or any inspirational messages. Araw-araw po iyan. Yes, At sister? pwede rin naman tayo magpadala ng mga kwento, mga kuro-kuro, mga tanong, mga prayer requests sa pamamagitan ng ating Facebook page ng Kwentuhang Katoliko sa Facebook. Pwede pong i-private message dyan at pwedeng sumali sa ating mga talakayan o yung ating mga kwentuhan din. At pwede rin namang magpadala ng email kung may mga mahaba-habang kwento tulad ng mga liham na
pinapadala sa atin. Yan ang kwentuhang.katoliko@gmail.com. Spell out ko po, KUWENTHANG.KATOLIKO@gmail.com. Ayan. So, kung gusto naman po ninyo kaming mapanood live, just log on o punta lamang po kayo sa www.ustream.tv/channel/brightfm 919. Ayan po. Dito nyo makikita yung mga mukha sa likod ng mga boses na naririnig nyo sa oras na to. Yes? Ayan. May tanong kahapon na mukhang wala na tayong oras para sagutin. Ano nga po yun, Sister Shirley? Sige. Yung tungkol sa rote prayer, yung Opo. ulit-ulit na pagdadasal. Actually, nasa Biblia din yan, yung ginawa ni Jesus mismo. Nung nasa agony in the nasa garden siya, di ba? Agony in the garden yun. Yung pagdadasal niyang yun, hindi isang beses lang, kundi ulit-ulit. Pagdasal niya, punta siya sa 3 apostol niya, babalik siya. Basahin natin doon, makikita natin, inulit lang niya yung dasal niya. And then, bumalik ulit siya sa mga apostol. Nakasulat doon sa Biblia na inulit lang niya yung yung dasal niya yun. So, very clear na okay lang yung pag inuulit natin ang mga dasal dahil nasa puso naman yun eh. Ano Yung bang intention formula. ng intention mo? Ay yung mga pinapa-memorize natin sa mga estudyante natin na mga rote prayers, galing din sa Biblia yan. Opo. Alam ng lahat ng nagbabasa ng Biblia, nandyan yung Lord's Prayer. Tinuro mismo ni Jesus. Then yung Hail Mary, yung first part nun, anghel mismo ang nagsabi, di ba? Sa Annunciation. Nasa gospel. Nasa gospel talaga. At yung second half ng first paragraph na yun, si Saint Elizabeth naman ang nagsabi noon, di ba? Sabihin nga natin kung ano ba yun, tita. Yung Hail yung Mary, kay full Saint of grace. Gabriel. Yun. Saint Gabriel mismo ang nagsabi noon. And then yung second part, Holy Mary. Holy Mary, Mother, no. Ano ba yun? Hail Mary, full of grace, the Lord Lord is is with with you. you. Yun ang sa, kay Archangel Gabriel. Archangel. Blessed are you thou among amongst women. Yun. Yun ang Kay Saint Elizabeth. Elizabeth. Saka yung mga, yun sang babae na nag-greet sa kanya na napakaswerte niya, no? Yun nagpasuso daw ng, kay Jesus. Yun naman, second paragraph na yun ang dasal ng community natin. Komunidad. Opo. Oo. Kahit yung Angelus, di ba? Opo. Oo. Yun nasa yun. Biblia So, yan. biblically Yun din, based po din lahat yun sa yung mga Annunciation. dasal natin. At hindi sila basta-basta na lang. Basta pinadasal oo, lang. pinadasal. Ang sabi nila, gawa ng mga Katoliko lang yan. Hindi po. Biblical based Kahit yung lahat. Apostles' Creed natin, yun ang paniwala na lahat yun. Bawat isang Ayun. Yes. Opo, 12 yung articles of na yun, faith. galing sa Biblia yun. Opo. Yun angel of God. Di ba? Akala natin wala sa Biblia, pero yun, nasa Biblia din yun, sa Salmo. At saka part nung, yung second part niya, na si Jesus mismo nagsabi, na ang anghel natin ay nasa harap ng Diyos. Lahat ng mga maliliit na yan, ang anghel nila, nakaharap sa Diyos. Yun, ginawa lang ng prayer. No? Kahit na yung glory be, nandoon din sa Biblia yon. Kung nagbibigay tayo ng gloria, ligaya, pagpupuri, no? Sa mga taong gumagawa ng mabuti, di lalo na sa mga, sa Diyos, di ba? Kahit doon sa Biblia, nandoon din na pagbigay ng puri at ligaya sa Diyos, now and forever. Nandoon yun sa Peters. Oo. So, hindi lang basta pinulot yun. Ay, hindi. Siguro Hindi po yung siya. issue po niya kahapon, kasi kung minimemorize lang, hindi naintindihan o nawawala. Yung texter natin, di ba? Yung tanong kasi, pero hindi lang kasi siya yung nagtatanong noon. Maraming nagtatanong na, yung formula prayers ba kasi hindi galing sa atin personally, kumbaga binabasa lang o minimemorize lang. Gaano ba yung efficacy or yung bisa? Ano ba yung bisa nun? O parang paulit-ulit, something like that, 'di ba? Yung actually si Pope Benedict may sagot diyan. Napakaganda ng kanyang sagot. Sabi niya, prayer should be wholly personal. But we also constantly need to make use of those prayers
that express in words the encounter with God experienced both by the church as a whole and by individual members of the church. Kasi, di ba yung mga prayers na yun, kunyari, may prayers na ginawa ni St. Francis of Assisi, na di ba yung prayer for peace? Prayer Pag for dinadasal natin yon, hindi naman ibig sabihin hindi natin nararamdaman. Kaya nga ginagamit natin kasi mas maganda yung formulate niya. Oo, Pagkakabuo ng dasal na yun. Oo. Tapos yung ibig sabihin ni Pope Benedict, kasi prayer aids din sa atin. Sabi niya, for without these aids to prayer, our own praying and our own image of God becomes subjective and end up reflecting ourselves more than the living God. Ay, naku, pumalakpak yung puso ko nung nabasa ko yan. Kasi sabi ko, oo nga, no? Ang ganda-ganda nung pagkakasabi ni Pope Benedict. Kasi, oo nga naman, kasi kapag ikaw mag-isa yung nagdadasal, kung ano-ano yung hinihingi mo, kung ano-ano yung sinasabi mo sa Diyos, hindi naman natin sinasabing hindi tama. Pero, ikaw yun eh. Pero community personal. Kasi tayo, di ba? Community. Yung communal prayers kasi yung mga yan eh. Tapos may mga mas maganda nga yung pagkakabalangkas ng mga dasal na encompassing. At yung challenge doon siguro, kailangan buksan natin yung ating mga puso at isipan na intindihin kung namnamin natin ng husto yung mga dasal na yan. Kasi madalas sa bibig lang eh. Sa bibig lang, kaya minsan parang pagkain niya na kung matamis yan, 'di ba? Akala mo anong tawag doon? Nakakaumay. Pero kung nanamnamin natin, kahit na simpleng pagkain lang yan, namnamin natin, pilasan me, sabi nga sa Kapampangan, ayun nako. Sobra sa sarap. Gaya din ng mga communal prayers na yan, na wag po tayong maumay sa pagdarasal at saka, ibig sabihin, wag tayong magsawa. Kaya nga sinabing communal prayer, para iisang uri lang yung dasal na ating dinadasal. Tama po ba yun? Aside from our personal prayers. Own it. Make them your own. Di ba yung mga salmo, pag kinakanta natin yan, pag misa, di ba? Lalo na pag chinachant. Pag paulit-ulit, biglang feel mo na talaga. Feeling mo, ikaw na yung nagsasalita. Di ba pag yung tinatawag na, yung dasal ng mga bata ngayon, yung maraming kandila, ano na kasi yun? Tazi. Di ba yung kanta, isang ano lang yun eh. Minsan 2 lines lang, 1 verse lang. Paulit-ulit lang, inuulit lang. Pero ang ganda, di ba? Yes. Nakaka-relax siya. Talagang, you can meditate. You can meditate well. Ang problema, nagkakaproblema lang sila pag naririnig nila tayong mga may edad na nagdadasal, parang hinahabol ka ng aso. Yun kaya naiinis sila. Pero biblical base yun. Siguro po edi mag-dialogue tayo. Tanungin natin yung mga bata tulad ni na Sarah, ni na Jolina, si na Bernadette, si Perlita. Di ba yung ating ayun naman bagong henerasyon ngayon eh. Gusto talagang makasabay tayo sa kanila. Sila, di ba, yung sinasabi nila, yung sabi nga ni Sister Shirley, Tazay, talagang feel nila. Feel nila. Makita mo talaga may umiiyak pa. Yun, paulit-ulit. Ganun dapat yung pag-pray natin. Ganun lang, ulit-ulit lang. Kasi galing din yun. Dating Basta ang ano lang yan, ang punto dyan, dapat naiintindihan mo kung ano yung nire-recite mong prayer. Di ba? Tama. Favorite nila yun. Para ma-appreciate mo yung dasal. Appreciate natin yung sariling mga dasal natin. Yes. Sana yung texter natin kahapon, yung nagtanong tungkol dyan, ay nakikinig at satisfied sa ating sagot. Ngayon, di ba kahapon yung dinidiscuss natin, yung mga sacraments. May overview na tayo kahapon kung ano yung mga sakramento. Yung sinasabi nga nila, tatlo yung sacraments of initiation. Opo. Yung groupings, yan. Yung initiation, yung sinimulan natin kahapon, di ba? Ano nga ba yung initiation? Alin po itong mga sacraments of initiation ulit? Yes, Tita Sure. Baptism, yung binyag. Yes. Kumpil, confirmation, saka yung Holy Eucharist. O yung Santa Misa. Opo, yung, di ba sabi natin kahapon,
kung yung mga organizations at yung mga fraternities may mga initiation, Oo. meron din tayo. Meron din. Sa ang island, Santa Iglesia. pagsasagawa ng mga sakramentong ito. Yung simula siguro, yung baptism, mas maganda talakayin natin in depth. Kahapon medyo Oo. na simulan na natin eh. Yung baptism, di ba may tanong din kahapon yung letter ba yon? Yung sabi niya, kung kunwari daw, yung bata, hindi kasal, yung mga magulang niya, pwede daw bang Binyag. sa simbahan? Yung sagot natin, oo, may karapatan pa rin yung bata na tanggapin yung sacrament of baptism. Yun isang texter nagtanong din, paano kung ang parents daw, yung mag-asawa, magkaiba ang relihiyon? Pwede daw ba So, na? oo, pwede. Depende sa agreement ng magulang. Pero kung hindi magka-agree yung dalawa, usually, hinihintay nilang mag-21 yung bata. And then, siya yung magde-decide para Yung sa bata. kanyang sarili. Opo. Oo. Ay, di ba, Sister Shirley, may kwento kayo, may naging student kayo na hindi Catholic. Oo. Muslim? Muslim siya nung grade 3. Grade 3 siya, although siya, mas matanda siya sa mga kaklase niya. Late siguro nag-aral yung batang yon. Muslim siya. Siyempre, nandoon kami, katikis kami doon sa grade 3 yon. And then, so happen, siguro yung bata, nag-e-enjoy din sa mga kwento namin. So, sabi niya, kulit ng kulit. Gusto niyang sumali sa pagkakatolikos. Ang sabi ko lang sa kanya, hindi ka pa pwede. Kung gusto mo, maghintay ka hanggang 21. And then, naka-schedule mag-first communion ng mga bata. So, meron kaming first confession. So, dumating si Father Eloy noon eh. Tapos, nung nakapila na yung mga magkukumpisal, sabi niya, sasali ako. Sabi ko, okay, basta pumila ka lang dyan. Sabi ko, pila siya. Di pumila din siya. Tapos, pinuntahan ko si Father Eloy Dizon. Sabi ko sa kanya, Muslim yung pinakamalaki dyan. Sabi niya, oo. Tapos, ayun, umupo din yung bata, kausap ni Among. O, di nag-enjoy din yung bata. O, di ba? So, yan ang kagandahan sa ating mga Katoliko. Kahit na ibang sekta talagang, Oo. they are always welcome. Although, Oo. hindi matatawag na confession talaga yun. Kinausap naman niya. More of counseling. Counseling ang Counseling dating. siya. Oo. Pero yun nga, open naman kasi, may mga sacraments na pwedeng participate. Hindi natin sinasabing Oo. fully. Pero kunyari, di ba yung misa, pwede naman silang makinig sa liturgy of the word. Oo. Hindi lang sila pwedeng mag-communion. Ang isang pagkakamali natin, dahil hindi alam ng mga maraming Katoliko, na hindi pwedeng gawin ninang at ninong ang hindi Katoliko. Oo nga. So, ang ginagawa, basta kaibigan ko, o Sponsor. sponsor Oo. ko. Oo. Mali Basta yun. ibig sabihin, kasi yung mga ninong at ninang na sila yung pumapangalawa sa mga magulang na kailangang gagabay sa mga anak na to, di ba? Pero kasi 'di ba ngayon, parang yung trend, yung magiging ninong at ninang, yung mga may kaya. So more on the material. Oh, yun ang sad. Pero Doon ako diba nasasad. kasi yung baptism, yung sponsors, they are meant to be the guides. Kahit pobre yan, kahit dukha. Oo. Kung morally upright at may fear of the Lord, better na ganun. Yun ang Yun first ang qualification talaga. Yun talaga. Yes. Ang dapat nating tingnan na mga not only the what's inside of the pocket of that person, di ba? Siguro dapat i-stress natin yan. Ang dinadahilan nila kasi malaki daw yung gagastusin. Ayun, babalikan Oo. natin Ay, yan. nako. Discussion na Walang yan hanggang kahapon. gastusin. Sa baptism. Yung mga sacraments Nakakatawa na sila, oo. dinudugtong nila yung gastos sa Oo. sacraments. Oo, Hindi. Ang hindi nila maintindihan, hindi ba nung panahon ni Kristo, nandyan na yan eh. Di ba? Nung dinala siya sa presentation of the temple, di ba? May obligasyon din sila eh. Di ba? Nagdala ng 2 bato-bato. Turtle doves. Turtle doves. Bato-bato yung tawag Bati-bato. natin dito. No? Sa Tama ba? Kapampangan. Bato-bato. Turtle doves. Turtle doves. So, kung medyo kaya mo, pigeon, di ba? Ang dadalhin mo. Kung may kaya ka talaga, kahit kambing, kahit na yung mas tupa, mamahaling di ba? animals. Mas lumalaki yung animals kung depende kung anong kaya mo. Pero, nagdadala ka pa rin sa templo. Siyempre, ngayon, pambayad lang ng kuryente natin, hindi naman tatanggapin yung turtle doves. Di ba? Siyempre, pera yun ibibigay natin. Pero, meron obligasyon talaga.
Pero ako natutuwa ako kapag yung hindi ko naman sasabihin hindi morally upright yung ibang mga parents kapag tinitignan nila yung katauhan ng ginagawa nilang ninong at ninang. Oo. Sabi ko nga, hindi batayan yung kapal ng wallet o ng bulsa ng isang tao para gawin mo siyang ninong o ninang, 'di ba? So, yun po yung kasi darating ang araw para yung mga batang ito i-orient ang mga magulang na ang ninang mong ito, ang ninong mong ito, ganito sila. So, huwag kang mag-alangan lumapit. So, ako, gusto ko po yung ganon, yung mga mismong magulang, i-orient yung mga anak nila na kaya ko ginawang ninong at ninang ito, pwede ka nilang gabayan. Yung pong, hindi lang yung darating ang Pasko, ay, magmano ka sa ninong mo, magmano ka sa ninong mo, para may aginaldo ka. Di ba? Kung ka lang, birthday girl. I'm just excited. Okay. At saka yun, di ba, ganun din yung ibang orientation. Pero yun, ninang, isa sa mga, nila, obligasyon, di ba? Pag, let's say, sana, hindi naman. Pag nag-change ng isip, nag-change ng relihiyon yung parents, may obligasyon silang gabayan pa rin yung bata dahil From the very moment na sila po ay tumango na magninong lalo at na, ninang, ay, yun na yun? Eternal na yun. Eternal obligation na po ng mga ninong at pinagdadasal mo ninang. sila. Yun. Kasama Ang importante Kasama yun. yan sa dasal, kasama yan yung, di ba kung kunyari yung inaanak mo, bibilhan mo yan ng mga Bible Material. stories, yung mga, yung aids Yun ang to the gift faith. talaga, maganda. Yes. Yun ang mga magaganda. Hindi yun. At Tuturuan saka mo yung magdasal. yung ikakatekize mo siya, no? Ako, natutuwa kapag ganoon yung, yun ang ginagawa kasi, kahit na pagka sa kasal, nagnininang sa kasal, talagang siguradong may regalong crucifix. talagang nakaantabay, nakaalalay yung images na pwedeng gamitin nila sa bahay nila, aside from yung mga pera-perang nakasobre, ganun po. Mas mahalaga yun. Tsaka, siguro you should always be open. Yung make the child feel na pwede kanyang lapitan. Pwede kanyang tanungin. Hindi siya mag-atubili o hindi siya mahihiya, di ba? Yun. Nakakalungkot yun pag tinanong mo yung bata, nabinyag ka ba? Opo. Kilala mo mga ninong-ninang mo? Hindi Ayun, na. sad. Another sad story to tell yan. Sana yun, kunin mong ninang-ninong. Yun, kasama. Nandun lang. Oo, nandoon lang sa... Pwedeng gumabay sa bata. Hindi makakatulong sa'yo. Hindi nasa malayong lugar, naka-abroad. Oo, nasa Kasi abroad. ngayon, di ba, yung ang dami-daming ninang sa binyag, kung minsan, 10 pairs di 20. Nakakatuwa nga yun, ginagawang business. Later on, hindi mo na alam. Kwento ni na mami nung panahon nila. Sige. Nung panahon nila, 2 pares lang daw yan. Ako isa lang Pwedeng isang ako isa babae, lang. isang lalaki, pwedeng parehong babae, basta't isang pares lang yan, just to, parang may katuwang lang. Oo. Tapos, yun nga, may kandila, tapos pagdadasal. At kita ko naman kahit matanda na sila, yung close pa rin yung relationship nila sa Totoo mga yun, totoo. ninong at Ninong, ninang. Tapos, Kung Opo. minsan kinukuha pa nilang ninang din sa kumpil din sa kasal, di ba? Oo, minsanan na lang. Tama. Tapos yung, kita ko kasi, yung, di ba, mga lola na sina mami, pero close pa rin, kung buhay pa rin yung mga ninong Ako rin, at ganun ninang ang nila. nakamulatan ko. Ganun. Tapos yung sasabihin pa nila, nung bata pa daw sila, kunwari kapag fiesta or Pasko, obligado silang magmano, hindi para sa aginaldo, pero para hingin yung blessing. Oo. Naku, sabi ko, ang ganda Humingi ng nung, blessing. nung kaugalian. Ako nga isang lang yung ninang ko sa binyag, Kahit isa ako. sa kumpil. Pero ang gaganda nila, in fairness. Kaya maganda ka, gano'n. Hindi naman. Nagmana Yun nga, ka. kasi maliit pa ako, elementary, talagang nakamulatan ko na kapag mag-fiesta dun sa baryo ng ninang ko sa binyag, siguradong sinanay, pupunta kami. Yun. Tapos tulong-tulong, maghapon kami na doon. Ganun, yung nakamulatan ko. Part of the family ka kasi, gano'n. Tutulong ka. Tutulong di ba? Tapos Yun ang lalaki pa naman oo. yung mga anak nila, puro lalaki. Kaya ako, nabibaby nila. Ganun. Ganda ng Ay, ating Sarah. discussion. Ang ganda, Maya, no? magbe-break tayo, pero mamaya, Ang bilis. ano nga ba yung ibig sabihin kasi ng baptism? Binyag. Bakit tayo may mga binyag? Bakit, hindi ba pwedeng pabinyag na lang tayo pag matanda na tayo? Hindi ba pwedeng yung binyag, ano ba yan talaga? Sige, talakayin natin maya-maya. Pagkatapos ng ating break, makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin.
ko siguro talakayin. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In everything, love and serve the Nagbabalik po tayo dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kanina po tinatalakay natin kung ano ang mga questions na dumating ukol sa baptism. Tapos ano nga ba yung kanina, Sister Shirley, yung sinasabi natin, bakit tayo binabaptize? Bakit may initiation pa na gano'n? Ay, yung baptism, parang isinasama tayo. Joins, isinasama tayo kay Kristo. So, Oo, tayo yun ang ay nagiging pinaka-basic. kasapi Oo. Kasapi, nagiging anak ng Diyos. No? Nagiging anak, At kasapi. nagiging kasapi tayo ng simbahan. Yes. No? And Yan another yung- thing din, yung inaalis, sa oras na tayo ay nabinyagan, inaalis nito ang tinatawag nating kasalanang mana. Diba ba? Original sin. The original Tama, sin. tama. O yun, yung tanong kahapon, di ba, yung infant baptism, bakit kailangan bata pa tayo, hindi pa daw natin alam, di ba? Dapat free will, bago tayo magka-free will, bakit tayo binabaptize na, o bakit tayo binibinyagan na? Yung simpleng sagot po dyan, di ba, yung sa Bible, after we became Christians, nung nahiwalay na tayo sa mga Hudyo, di ba, baptism takes the place of circumcision. That's one reason. Tapos, di ba, sabi ni Jesus, let the children come to me. Oo. Yan yung dalawa sa mga dahilan kung bakit yung infant baptism ay ginagawa ng mga
Katoliko. Oo, kasi yan yung isa sa mga pinupuna sa atin eh. Nasa ano naman yun eh, pinapractice nila right after resurrection, pinapractice sa Acts mababasa natin doon, kung magpabinyag sila buong household, Yes. diba? Hindi isa-isa. Oo. Kung minsan ang dinadahilan pang bakit walang baptism walang water. Kaya nakasulat pa nga doon, nakakatawa Basta may water daw, may nagkakaroon ng baptism. Parang ang naging dahilan tuloy yung water, di ba? So, yung ginagawa nating mga Catholics, actually, yun, tulad ng sabi ni Sister Shirley, yung Catholic practice ng infant baptism, yan yung ginagawa ng mga early Christians. From the earliest practices of the Christians yan. Hindi po yan inimbento na bata pa lang binibinyagan na. So, sana yung tanong na yon kahit papano, nasagutan na natin. Oo. Tsaka yung sinasabi mo bata pa lang nabibinyagan. Of course, mayroon ding mga matatanda na binibinyagan katulad ng sinasabi natin, kinukwento natin. Bago tumanggap ng binyag, ay kailangan mag-aral muna ng katekismo. Syempre, ibang paghahanda. Kasi pag bata, di ba, yung mga parokya, nagpapaseminar bago binyagan yung mga bata. Kaya nga yung pinapaseminar, yung mga magulang at yung mga ninong at ninang in place of the child. Kasi sila yung tumatayo para sa bata. Pero syempre, pag adult na, tulad ng sabi ni Sister Shirley kanina, yung student niya, kailangan catechize, kailangan nag-seminar, catechumen yung tawag, pag ganun, yung inaaral nila kung paano yung maging Katoliko. Tayo kasi, di ba, galing tayo sa Judaism. 8 days old yung mga bata, ino-offer yan sa templo, circumcision sila. Tayo, baptism, yun ang nag-take place doon sa circumcision, di ba? Sabi mo. Tama. Ayan, pero ano nga ba yung baptism na yan? Ayan, pumunta tayo sa ating mga tanong na bakit kailangan i-baptize? Hindi ba pwede yung i-bless na lang? Bakit kailangan may sariling rito pa yan? Hindi pa sapat? At ano nga ba yung mga rito? Bakit may kandila pa ba? May tubig? May ano nga ba yung pinapasuot pa nila? Alala ko dati yung mga babies, pinapasuot parang wedding dress. Oo, no, diba? lace, Mini wedding dress, lace. Ako ganun din yung ano ko suit ko Takap. Takap. Half lang siya Lace, Yung ano lang, sa harap lang, no? Yun. Ganun. Tapos ang haba-haba. Tayo ganun. Nung bata pa tayo, ganun yung mahaba talaga. Lampas-lampas sa paa ng baby. Bakit, sige, ano yung symbols na yan? Bakit may mga ganyan pa? Kaya ano ba yung baptism na yan? So, siguro, water muna. Okay, oo. So, sa bagay na ginagamit sa binyag, of course, definitely yung water o yung tubig naririyan palagi. So, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang tubig ng binyag ay nagbibigay ng kamatayan sa lumang tao na sinira ng kasalanang mana at nagbibigay ng buhay sa bagong tao na muling isinilang kay Kristo. So, kumbaga, ang tubig ang siyang naglilinis sa ating mga kasalanang mana na tinatanggap natin sa araw na tayo ay bininyagan, no? So, yun isa sa mga simbolo ng binyag na masasabi natin. So, how about the candle naman? Yun ang light, symbolizing the light of Christ. Okay? Saka yung white garment naman, symbolizing purity. Yes. Kalinisan. Yes. Kalinisan. Tama. Yun. Tapos, tsaka, mayroon pa. Yung ini-invoke. Ano yung ini-invoke sa kanila, di ba? Yung Trinitarian yan. Trinitarian yan. Yung pagbibinyag sa Katoliko, tatlong ukdo ba yung tawag doon? Yung bubuhos yung tubig sa ulo ng bata. Sabay ng pagsabi ng I baptize you in the name of the Father, isang buhos yun. And of the Son, isang buhos ulit. And of the Holy Spirit, isang buhos ulit yun. Na naman. Tama. Hindi katulad ng iba na isang Jesus Christ lang po yata yun. Oo, sa kanila kasi Jesus lang. Oo. I baptize you in the name of Jesus So tayo, Christ Trinitarian. Oo. So kasi yun naman ang utos sa atin ng Panginoon at nung pinahayo niya yung kanyang mga apostoles, siya mismo ang nag-utos dito na binyagan ang mga tagasunod, ang lahat ng mga tagasunod ng mga bansa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. I will do better than that.
Cite ko kung ano yung verse na yan. That's Matthew 28 verse 19. Nako. Walang diba? Ako, hindi ako ligaw. nakaka-memorize ng Walang ganun. ligaw. Oo. Huwag po Sa kayo Mateo mag-alala. po yun, Sister Cher. Ako rin, hindi ko minimemorize. 28:19. Nahanap ko Opo. lang talaga. Parang pinakita lang talaga sa akin. Hindi ba sabi ni Jesus, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Yun. Natatandaan ba ninyo kung may na-experience na kayo, yung mga batang, ang tawag dito, muntik-muntik ka nang mamatay or namatay na sa pagkakasilang? Yung muntik mamatay, yung tinatawag dyan emergency. Emergency baptism. Oo. Kahit sino pwedeng magbaptize. Kasi Yun. yung under ordinary circumstances, sino lang ba yung pwedeng magbaptize? Oo, 'Di ba yung mga pare. bishops, priests, ministro, oo. deacons, Pwede sila, pwedeng oo. magbaptize. Oo. Pero yun nga yung sabi ni Sister Tess, what if namamatay na yung bata? Oo. Ayun, kahit sino na Kahit sino, oo. Katoliko na. Pero kahit na sabihin natin kahit sino pwede, pero dapat alam mo pa rin yung proper. Yung rito Yes, nito. yung proper rite, oo. in the name of the Father. Oo. Yan. Na tatlong Nandun siya. buhos din siya. Opo. Marami na kasi akong na-encounter na ganito eh. Yung, Oo, sa yung pinsan ko mga mismo, hospital, oo. kamamatay lang, tapos bininyagan siya ng tito ko. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mabilisan yun kasi Oo, yung mabilis, bata, oo, tama. nangitim na eh. Oo. Yun. Oo, kung minsan, Hindi yun nakasurvive. nga, sabi ni Sister Shirley kanina, kung walang tubig, syempre kung mabilis. Oo. Sumalo ko sa Nasa gripo Biblia eh. Kasi yun eh, Oo. dahil basta may tubig daw, nagkakaroon ng baptism. Opo. Nakakatawa sila. Oo. Dati yung old rite, di ba, may asin pa nga yan. Oo, may asin pa. You are the light of the world and salt Salt. of the earth. Ganon. Oo. Pero ngayon, ayun, may rito talaga na ginagawa. So, yun, yung summary natin, di ba? Yung epekto, ano nga ba yung epekto ng baptism? Yung tayo ang magiging member of Yun, the kagaya ng Church nasabi of ko kanina, Christ. yun nga, nagiging kasapi tayo ng simbahan, tayo nagiging anak ng Diyos, hindi ba? Madalas sinasabi ito ng mga pari, sabi nga niya, yung isa kang pari, hari, at propeta. Natatandaan po ba niyo pagka may binibinyagan, sinasabi po kasi yung mga yun eh. Oo. At isa sa mga pinipinta sa atin yun dahil bata daw yan, hindi pa alam kung anong pinaggagawa sa inyo. No? Obligasyon natin na kakaroon tayo ng renewal of baptism, di ba? Every year. Every Easter. Oo, pag Easter. Isa sa mga sinabi ko noon sa isang nag-aalok sa akin na sumama sa relihiyon nila. Alam ko, matagal na rin siyang Katoliko bago lumipat. Sabi ko sa kanya, alam mo, sir, matagal-tagal ka rin naging Katoliko. Alam mo ba kung kailan tayo nagre-renew ng baptism vows? Sabi ko. Sabi ba naman niya sa akin, meron ba? Ay! Sabi ko, kaya Nakalungkot. parang ibig ko lang sabihin sa kanya, kaya ka Nahatak. Na-convert. nahatak ng ibang, na-convert. Kasi ikaw mismo hindi mo alam na meron tayong renewal of baptismal vows. Oo nga. Oo. Kahit na bata tayo, nabinyagan tayo every year nire-renew yan. Easter, sa kapag tayo mismo ang naging ninong-ninang. Renewal din sa atin yon dahil Opo. sinasagot natin para tayo sa mga bata. Tayong sumasagot sa mga binibinyagan. Oo, biro mo, hindi niya alam. Kakalungkot So, yun ang nakakalungkot. Kaya marami sa mga nag-ibang reliyon, dahil sa... Hindi nila kasi maintindihan. Hindi nila pinag-aralan yun, yung Medyo, reliyon natin. Yun ang nila, isang challenge sa atin poorly yun. catechized. Poorly catechized talaga. Mm-mm. Pero kung pinag-aral, yung oras na ginugugol nila sa reliyon nila ngayon, kung ginamit nila sa pag-aaral sa atin doktrina, ay nako. Oo nga, ba't di nga maging ganun? Kung nagiging agresibo sila na pag-aralan ng yung kanilang bagong relihiyon, bakit hindi nila ginawa nung sila yung mga Catholics pa? Oo, Di po ba? sana ganun yung mga, Nakakalungkot. dapat ganun ang mga Katoliko, di ba? Tama. Hindi yun, napahaba lang yun, Homily. Na dami naboboard mo na. Oo, dami mo na naririnig. Okay, napahaba lang yun misa, di ba? Mahaba yun komunyon, maraming tao.
Umuwi na, hindi man hinihintay Sana- yung last Okay. blessing, final Sana blessing. gawin nating exciting yung Oo. pag-attend natin ng Oo, misa. diba? Sana ganun lahat ang pag-iisip natin, ano? Para makapulot tayo kung ano yung ina-attendan nating misa. Pero kasi alam naman natin, di ba, kung minsan, kung ano yung kinagisnan, tinitake for granted eh. Taken for Oo, granted yung talaga. parang lumang tugtugin, kumbaga. Oo. Hindi nakikitang masyado yung meaning. Tapos, pag may nakitang bago, ayan, na-excite na sila. Ay, bagong trend to. Sama nga ako Parang dito. parang Oo, ganun yung ganun nangyayari. lang. Natural Ang naman babaw. yun. Dahil hindi nila alam na sa atin reliyon, meron din ganun, di ba? Let's say, ikaw mahilig kang sayaw-sayaw. Mm. E di, sumali ka sa mga charismatic Meron natin, naman di po. ba? Meron naman. Ang problema nga, hindi sila active, na hindi nila alam na meron ganun sa Katoliko. Ayun. Oo, Hindi. yun ang Ay, punto doon. Ang ano dyan, yung pino-point out ko dyan, sila kaya, hinahanap nila kung saan sila suited. Di ba, Sister Car, na-discuss na natin. napagkwento na po namin yan before pa eh. So, saan ba suited? Yung Catholics kasi, hindi lang po yung nag-attend ka ng misa. Oo, di ba? oo. So, napakarami ng mga options na pwede nating pagpilian kung saan na suited yung personality mo. Sabi ko nga kay Sister Car noon po, na-discuss na po namin Sayang, yan. no? Kung mahilig ka magturo, magkatikista Katikista ka. Oo. O kung hilig mo yung mga meditative prayer, kung isa kang simple katulad ni Sister Shore dito sa tabi ko. O maganda Oo, di po ba? Oo, Ang kung dami maganda ka naman magkanta, di ba? Sumama ka sa mag-choir choir. Oo. Marami. Kung feel mo yung Marami, nagsasayaw-sayaw. So, yan yung papasukan mo as a Catholic. Kumbaga, Oo. ang laki-laki ng community at varied yung disciplines, varied yung traditions, napakayaman ng ating kasaysayan at ng ating tradisyon. Mismo mga Na relihiyon. yan yung pinapasukan ng isang tao pag sila ay binibinyagan, di ba? Yung pagbibinyag na yan eh. Sabi nga natin, initiation into what? Initiation into something exciting. Kung ako yung tatanungin mo. Oo, kasi marami sa atin na ang nasa isip nila, ang buhay Katoliko, misa lang. Ay, hindi. Oo, yun nga. Oo, yun ang nakakalungkot. O, yun nga eh. Misa lang, ha? Oo. Misa lang. Tapos, Misa hindi lang, naman sabi. ina-attend. Oo, hindi pa. Naboboard pa sila kapag humaba ng isang oras yung misa. Nawawala yung marami sa simbahan. Oo. Di ba? Oo. O di, anuhin natin? Subukan nating pag-ibayuhin. Sana So, nga yung po. ating mga Catholics na iniisip, kung ano yung ating mga tradisyon, yan, simulan po natin kung ano yung ibig sabihin ba talaga ng baptism. Tulad ng nasabi kanina, yan ay isang initiation para ikay maging miyembro ng Church of Christ, ng kalipunan. Kalipunan. Oo. Kasabi tayo ng Kasapi simbahan. tayo sa Santa Iglesia. Na may epekto na inaalis ang Original lisan, ano tawag doon? Original sin. Original sin. Kasalanan Kasalanan mana. mana. Oo. At kung medyo malaki ka na, may edad ka na, pati yung personal sins mo, Opo, inaalis yun. naalis siya. Oo, tama. At ito ay nagiging kapatid tayo, ampon tayo ng Diyos. Anak niya tayo. Tayo talagang nagiging anak ng Diyos. Actually, may mga biblical basis din po yung mga sinasabi nating mga kung bakit yung tanda, ano ba yung tanda ng binyag na ito, kagaya po ng pagiging anak ng Diyos, as you can read doon po sa Roman chapter 8. Kaya lang po, hindi ko lang eksaktong natatandaan, no? So, No problem. pero yung natatandaan ko doon, yung pinatotohanan ng Espiritu, ang ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yun ang natatandaan ko. So, kung sino po yung mga nakikinig, paki-check lang po yung Bible ninyo dyan kung ako po ay hindi nagkakamali. Pero natatandaan ko po yun. Ayan. Naku, malapit na tayong umabot sa oras. May mga text messages yata tayo. Actually, meron tayo. Ito ay ating kapanalig. Sige. So, from 8117. Sukin natin to Oo. Gandang buhay po. Paki-greet po yung baby ko na si Jude Charmaine M. Rodriguez, Sister Car. Happy birthday. Sukin natin yan. Baka birthday ko yata to. More birthdays to come. Good health. I love you, nak. Emu isipan na eda ka kaluguran. Balo ko, mga lalo ka, kang ate Jade mo. Ampo kang Junjun. Mas kailangan na kasing ate Jade mo
atensyon. Balo mo naman na special child ya. Dakal adakal, salamat anak, uling ika ingkayantabe ko ken, king pamagbante kang ate mo, tsaka kang junjun. Proud ko kaya ka anak, uling keng makanyan mong edad, madagagul ka, saup ka ko. I love you more, Charm. Salamat po. And happy birthday daw sa akin. Maraming salamat, Sister Texter. Ayan. Sa happy birthday din po sa inyong Junjun, yung Si birthday. Si Jade. Si Jade. Yun ang ka-birthday ko yata to eh. Ito may Jude isang- Charmaine Rodriguez. Jude Charmaine. galing ito sa 1206. Naku, ayan, kasama sa ating discussion ito. Katoliko din po ako. Masakit man pong aminin, may pagkukulang po tayong mga clergy at laiko, kaya po maraming naaakit sa ibang sekta. Ayun. Yun o. Kasi sabi nga ni Sister Shirley, kung minsan may pagkukulang tayo. Kaya yun naman po yung sinusubukan nating punan. Tulad sa may mga programa, yung Santa Iglesia, yung ating diocese, yung ating mga parokya, may mga programa din yan, kunwari, yung mga sa catechesis, di ba? Oo. Pumupunta po sa mga eskwelahan. Alam natin hindi yan sapat kasi yung trabaho ng Santa Iglesia, it will never be enough. At saka, Talagang nagpapatulong talaga ang clergy natin sa ating mga laiko. sabi nga sa Bible, marami ang the harvest is great but the laborers are few. Oo, Kaya tama. dyan tayo pumapasok tayong mga laiko Oo. na kaantabay ng Santa Iglesia ng mga clergies para tayo ay makatulong, makaagapay nila sa larangan ng pagkalat ng mabuting balita ng Panginoon at sa kanyang trabaho mismo. At tsaka siguro masasabi ko rin po, tayong mga mismong mga mananampalataya, kailangan po maging mulat tayo sa ating nakagis ng relihiyon at huwag po tayo basta-basta lilipat kung hindi pa nating lubusang kilala ang ating sariling relihiyon. Oo. No? Kasi napakayaman po ng ating relihiyong Katoliko kung magbubukas lamang po tayo ng ating puso, ng ating isip, ay nako, mag-e-enjoy tayo ng super. Sabi nga Oo. ni Gary V, shout for joy. Di po ba? Oo. Magkanta pa. Kakanta na po yan talaga mamaya. pong, nagka-concert pa ako dito, tita. Shout for joy talaga yan. Oo. Yung nangyayari kasi, yun, may kakulangan nga. Inaamin naman nating lahat yun. Oo. Pero imbes na gawin natin, lumayo tayo, siguro mas maganda, tumulong. Kailangan tayong kaagapay. Kailangan tayong magkapit-bisig para sa ating Santa Iglesia. Huwag tayong bibitaw. Paano nga ba yung pagtulong na yan? Kung medyo nag-iisip ka, kunwari, may mga tanong. Lahat naman tayo may mga tanong ukol sa ating Oo. pananampalataya. Hindi porket, kunyari, tayo mga nasa forefront o yung mga frontliners. Hindi ibig sabihin wala na tayong tanong. Actually, marami. Kahit yung mga pari at mga madre, yan, mga nag-aral na yan ng pagkahaba-habang panahon ukol sa ating pananampalataya. May Oo. mga tanong din yan. Ang gawin natin, magtanong sa mga tamang tao. Oh, Sa magbasa mga- ng mga magagandang libro. Opo, sa mga kinauukulan, karintamong mangutang. Oo. Hindi pwede yung tatanungin Kanina, mo yung katabing bahay mo lang, pareho ko hindi nagsisimba. Oh, my goodness, baka maligaw ka rin ng landas. Cool ka lang. Ikaw naman, di ka pa nasanay sa akin. Siyempre, para Ano lang, ganyan lang naman yung tone of voice natin. Oo. Lagi lang enthusiastic ako. Oo. So, ganon. Yung mas magandang puntahan yung ating mga parish priests. Kung busy si Among, puntahan natin yung mga katekista. Kahit papano naman kasi alam nila kung ano yung mga tamang babasahin o kung kanino tayo i-refer. Oo. Tsaka kagaya lang nabanggit ko rin kahapon mga sisters, huwag tayong mag-atubili. Kung may mga agam-agam tayo, may mga gusto tayong linawin, no? Baka mamaya nahatak ka na o hinahatak ka pa lang, wag muna. Tambay ka muna dyan. Just stay put. Wag muna akong hatakin. Aalamin ko muna yung sarili kong relihiyon bago ako mag-join sa inyo dyan. Yung pang ganon, di ba?
So, Tapos, kung minsan open naman naman ang kasi- simbahan sa ating lahat eh. Ay, oo naman. Very welcoming ang Santa Iglesia. Oo. Kung minsan naman kasi meron kunyari, may hindi ka type. Ganun talaga eh. Kanya-kanyang personality. Opo. Hindi naman iisa lang yung pwedeng puntahan. At saka, wag po natin isipin na, ay, di ko type si parish priest. Ay, ganito siya. Sa tingin ko, unahin po muna natin ang sarili natin, no? So, tingnan muna natin, mag-reflect tayo kaya, walang pagkukulang. Lahat naman po tayo. There's no exemption to the rule. Perfect. Oo, kaya kailangan tayo perfecto. mismo ang maghanap. Hindi Wala kay tayo yung perfect. palaging hinahanap. Kasi kulang yung mga naghahanap sa atin para mahatak tayo sa ating reliyon. Tayo na mismo ang maghanap. Welcome ang simbahan natin. Laging bukas iyan sa mga gustong matuto sa ating pananampalataya. Oo. Di po ba ganun, sister? Yes. Si Sister Demure, number 1. Ano yan kasi? Nakakatuwa tama si yun tita. Tama naman yung sinabi mo eh. Oo. Kailangan hindi ka nakukulong. Oo. Kunyari, hindi ka comfortable sa parokyang ito. Kundi, tingnan mo, yung susunod na parokya, hindi lang naman iisa yan eh. Oo, tsaka maganda yun, umpisahan mo ng bata. Umpisahan mo ng bata, mga yan. Oo. Di ba? Pag bata yan, pwede yan magsumama sa coming. Opo. Sa KBS. night. O, Yes. KBS. Pwede Choir. sa choir. Yes, Kahit sa tama. cleaners, di ba? Ay, naku, opo. O, collectors. Oo, Pwede. pwede, Then, pwede. yung bata nade-develop yan. Hindi yun, ang nangyayari tuloy, yung bata pa, simba tayo. Tapos sasagot ng nanay, maglalaba pa ako, sasabihin mo. No, imbes na yung bata natuturuan Ay, may Nadidi- kakilala po akong ganon. Yung bata nagsimula na altar server. Nagsiserve ng pag-aaga-aga, syempre. Nahatid ng magulang, ng tatay. Yung magulang nung una, nagsisimba naman pero hindi active. Oo. Haba, after 1 or 2 years yata, yung tatay EMDC na. tingnan. Alam niyo, kagaya, wag nating isisi lahat sa Santa Iglesia, sa ating simbahan, na yung pagkukulang na nakikita nating mga tao. So tayo mismo, sabi ko nga, maraming paraan ang kanina pa po namin na pag-uusapan dito, talaga pong hindi nasustentuhan ng simbahang Katoliko ang lahat ng mga katuruan na gusto ninyong matutuhan. Kaya po, napaka-importante na tayo mismo ibukas natin ang ating kaisipan, tayo mismo ang maghanap ng solusyon kung tayo mismo ay, tawag dito, tayo ay concerned sa ating sariling relihiyon. Huwag po tayong magpasa ng kamalian ng ibang tao na nasa simbahan. Sa ating mismo kailangan matuto tayong mag-remedyo. Oo. Oo. At saka yung mismong pamilya natin, yung mga mismong magulang natin, sila yung dapat maunang maging katekista. Anuhin natin, may texter kasi, yung isa-summarize ko kasi kulang na tayo sa oras. Oo nga. Yung sinasabi, may kakulangan nga kunwari daw, pati yung mga laiko nga, kunyari sa mga katikista, after daw ng first communion, hindi na nasustain yung mga pagtuturo. Sana daw hindi na tapos doon sa pagtuturong yon, yung mga pagtuturo ng doktrina. Yung, ganun, kung ganun yung nangyayari, tanggap naman natin yan eh. Yung gawin natin, i-feedback kagad. Kasi kung minsan, pwedeng tutukan yan. Kunwari, nalaman mo yung anak mo o yung kapitbahay o kung sino, di ba? Hindi na sustain yung mga pagtuturo. I-feedback yan sa parish priest. Or i-feedback yan sa archdiocese siguro. Para pwedeng gawan ng paraan. Hindi naman Ang problema matatapos talaga doon. dyan, Oo. di ba? Yun, dahil konti ang kulang tayo ng Opo. manpower. Oo. So, totoo mga yan. katikista, kung ang assignment nila hanggang grade 3, hanggang grade 3 lang talaga matuturuan nila. Pag nag-grade 4 sila, obligasyon talaga ng mga magulang turuan ang mga anak nila. At saka wag po iasa lahat sa mga katekista, sa ating parish priest, ang lahat po ng gusto ninyong asahan sa amin. Mas malagi po yung papel na gagampanan nating mga magulang. For life na yan. Anuhin natin. Sige, putulin muna natin yung Yes. ating discussion. Basta yung summary natin for today, continuous yung ating pag-aaral. May mga babatiin ba tayo? O may mga... Nabati na. Actually, maya pa oras dun sa isang naging student ko, kaga-graduate lang dahil
Dahil yun nga, nag-text siya, nag-greet siya sa akin. Natouch ako kasi sabi niya, Ma'am, hindi ko po kayo makakalimutan kasi inakay ninyo ako patungo kay Jesus. Si Talagang Jeng. yung gift ng Si Jeng. katekista. Kaya medyo naluha-luha pa ako dun eh. Sige, Sister Tess, kasi birthday girl tapusin mo na ang ating episode na to sa isang dasal. Inaanyayahan ko po ang lahat na makisalo sa ating dasal. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng iyong binyagan at papagningasin sa kanila ang apoy ng iyong mabathalang pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at mababago mo ang lupang ibabaw. O Diyos na humubog sa puso ng mga binyagan sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu Santo, ipagkaloob mo sa tulong din ng Espiritong ito na aming malasap ang tamis ng kabutihan at magtamasa magpakailanman ng kanyang mabathalang pag-aaruga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Wow. Paalam na tayo. Yes. So, lumipas na naman po ang isang oras ng isang makabuluhang kwentuhan at talakayan sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo sa aming sa inyong pagkikisalo sa amin sa oras na to. Yes, Tito Shea. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat sa isa sa amin. Tapos si Sister Shirley. Salamat po sa pakikinig sa amin dito sa Kwentuhang Katoliko, ang programa ng Archdiocesan Commission on Catechesis. Salamat po at magkarinigan ulit tayo bukas. Sister Tess David, isa mapagpalang araw po. God bless everyone. To God be the glory.